Isang nakakagulat na mga balita mula sa gitnang silangan. Habang mabilis na nagbabago ang geopolitical na pananaw, muling nakasentro ang Middle East sa mahalagang operasyon ng militar. Patuloy pa rin ang mga planong itinatag-uyod ng Estados Unidos at United Kingdom para sa pag-atake laban sa mga armadong organisasyon ng Iran. Ang pinakabagong mga airstrike ng Estados Unidos sa Iraq at Syria ay tumama sa 85 important targets na sumusuporta sa Iran. Matapos ang mga pambobomba na ito, ang atensyon ng Estados Unidos, na suportado naman ng United Kingdom, ay nabaling sa Red Sea, isa pang sentro ng krisis. Ang focus ng Estados Unidos at United Kingdom ay nakatuon din sa mga military site ng Houthi sa Yemen na nasa ilalim ng kontrol ng Iran. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng isa pang pambobomba sa lugar ang Estados Unidos at United Kingdom. Lubos na naapektuhan ng kanilang agenda ang ika-12 pambobomba laban sa Yemen. Ang kamakailang pagtaas ng mga military action ng Estados Unidos at United Kingdom laban sa mga puwersang suportado ng Iran sa Syria, Iraq at ngayon sa Yemen ay nagpapakita ng isang estratehikong pagbabago na may layuning limitahan ang impluwensya ng Iran sa rehiyon. Ang mga pag-ataking iyon, lalo na ang ika-12 operasyon sa mga site ng Houthi sa Yemen, ay nagpapakita ng isang mahalagang hakbang upang pigilan ang mga teroristang grupo na suportado ng Iran. Ang US Central Command, katuwang ng mga armadong puwersa ng United Kingdom, pati na rin ng Australia, Bahrain, Canada, Denmark, the Netherlands at New Zealand, ay tumama sa 36 military target sa 13 lugar na kontrolado ng mga Houthi. Ang mga ataking ito ng Estados Unidos at United Kingdom ay nakatarget sa ilang mga subterranean storage facility, command and control centers, missile systems, UAV storage and operating locations, radars at helicopters. Kasalukuyang tumitindi ang pagpoprotesta laban sa Rafah ground operation ng Israel. Nag-warning ang Canada sa Israel at nagsasabing ang operasyon ay magkakaroon ng devastating impact. Ang defense supplier ng Israel ay tumututol sa Rafah mission ng IDF. Binabalaan ng Canada ang Israel laban sa nakaplanong opensiba sa nag-iisang safe zone ng Gaza na Rafah City. Ayon sa Canadian Foreign Minister na ang operasyon ng militar sa Rafah ay maaaring magkaroon ng devastating impact. Batay naman sa pahayag ni Melanie Joly na ang buhay ng mga foreign nationals kabilang ang mga Canadians ay nasa matinding panganib, hinihimok niya na maglaan ng efforts tungo sa isang sustainable ceasefire at dagdagan ang humanitarian aid. Samantala, ang punong ministro ng Canada ay inakusahan ng panlilinlang sa publiko sa pagbebenta ng armas sa Israel. Ang mga pag-export ng mga armas ay nasa ilalim ng higit na pagsisiyasat sa gitna ng nakamamatay na pambobomba sa Gaza. Nagtalo ang mga Canadian civil societies na ang pagbebenta ng mga armas ay lumalabag sa mga batas ng Canada at international. Ang mga batas ay maliwanag na nagbabawal sa pag-export ng mga armas sa ibang mga bansa kung gagamitin ito laban sa karapatang pantao. Bilang tugon, sinabi ng pamahalaang Canada na wala silang natatanggap na anumang kahilingan para sa mga armas mula sa Israel. Narito ang response ng Canada tungkol sa issue ng weapons sales charge. Ayon sa kanilang foreign ministry, maaaring kumpirmahin ng Global Affairs Canada na ang bansa nila ay hindi nakatanggap ng anumang kahilingan at sa makatuwid ay hindi sila nagbibigay ng anumang mga pahintulot para sa buong weapon systems na para sa mga major conventional arms o light weapons sa Israel sa loob ng higit sa 30 taon. Ang mga permit na ipinagkaloob mula noong October 7 ng nakaraang taon ay para sa pag-export ng hindi nakamamatay na kagamitan. Bagamat hindi maaaring ilipat ng Canada ang buong weapon system sa Israel, ang dalawang bansa ay naiulat na tinatamasa ang isang consistent arms trade relationship. Sa katunayan, ang pag-ataking ito ay nagawang malaman bago pa man ito mangyari.
Bago ang pag-atake, lumipad mula sa Cyprus ang mga Royal Air Force Typhoon FGR-4 kasama ang Voyager tankers. Ito ay upang tumulong sa mga tropang Amerikano sa isang bagong atake sa mga stronghold ng Houthi sa katimugang bahagi ng Red Sea, partikular na sa Bab al-Mandab at mga barko. Isang US bomber at naval group din ang nakabantay upang makipagtulungan sa naturang squadron at nakahanda rin silang atakihin ang mga Houthi. Ang mga pangunahing military unit na nakikilahok sa operasyon ay ang 18 Super Hornets ng USS Dwight D. Eisenhower at ang USS Gravely kasama ng USS Carney, parehong Arleigh Burke-class guided missile destroyers. Habang nagtitipon at nagsasagawa ng operasyon ang mga armadong puwersa, ang mga sigawan mula sa Yemen ay palakas din ng palakas. Gumamit ang mga Typhoon ng Paveway 4th precision-guided bombs upang atakihin ang ilang military target sa 3 magkakaibang lugar sa Yemen na naitala matapos ang masusing pagsusuri ng intelligence. Bilang isang hakbang pangdepensa, tinarget ng mga British aircraft ang isang ground control post. Ginamit ito upang kontrolin ang mga attack at reconnaissance drones ng mga Houthi na inilunsad mula sa kalupaan at gumagana sa ibabaw ng dagat laban sa mga internasyonal na barko. Ang mga eroplano ng Typhoon ay tumarget rin sa maraming lugar, lalo na sa Bani. Dagdag pa dito, ang sumira sa karamihan ng military sites sa Yemen ay ang mga Tomahawk land attack cruise missiles na inilunsad mula sa US Navy surface ships sa Red Sea. Habang tinatamaan ng mga missile ang kanilang mga target, nakita ng halos lahat ang pinakamapaminsalang pagsabog sa Yemen sa mga nakaraang araw. Isang hindi inaasahang mga airstrike ang tumama sa napakaraming target, kahit na ang mga armadong grupo sa Yemen ay nagulantang na lamang sa pangyayari. Gayunpaman, isa sa pinakamahalagang target nila ay ang paliparan ng Sana'a. Dito itinatago ng Houthi ang kanilang pinakamahalagang military assets. Sinasabi na ang mga airstrike ng Estados Unidos at United Kingdom sa Sana'a ay tumatarget sa maramihang Houthi military vehicles. Ang mga sasakyang ito ay may mga kargang malaking bilang ng mga missile. Bilang resulta, nagdulot ng malaking pinsala ang naturang pag-atake. Napakarami ring pagsabog ang naganap sa airbase. Pagkatapos ng mga pag-atake, ilang missile at military ammunition ang sumabog. Ito ay lumikha ng mas malalakas na mga pagsabog sa paligid. Sa ibang salita, ang airbase ng Sana'a ay parang nagmistulang isang impyerno. Pinaniniwalaan din na isa sa mga target na sinira sa airbase ay Soviet-designed Mi-17 helicopters na ginamit ng mga Houthi upang mailapag ang mga oils at mailipat ang mga barko. Bukod sa mga helicopters, pinaniniwala ang naroroon din sa paliparan ng Sana'a ang mga Houthi fighter planes. Kung maaalala natin, sa panahon ng isang military demonstration ngayong taon, nagpalipad ang mga Houthi ng isang Soviet-era MiG-29 fighter plane at isang Northrop F-5 Tiger fighter jet sa Sana'a. Nanatili ang mga jet na ito sa Sana'a Air Base sa mga nakaraang araw, kaya malamang na sinira sila ng joint US-UK bombings. Bukod sa mga namatay na tao sa Sana'a Air Base, iniulat ding tinarget ang mga coastal districts ng Hodeidah at Hadja, kung saan umatake sa mga merchant ships ang mga Houthi. Tulad ng nauna nang nabanggit, ang ika-12 operasyon ay nalalakipan ng mga airstrike ng Estados Unidos at United Kingdom laban sa port ng Hodeidah. Sa huling operasyon naman nila, 10 Houthi UAV ang nasira sa port. Isang intense Hora Acheron launchpad din ang sinasabing nasira daw sa daungan ng Hodeidah sa mga kamakailang pag-ataking ito ng Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, ilang Houthi military resources ang nasira sa Hadja. Kung iisiping maigi, ang ika-12 wave ng mga airstrike ng Estados Unidos ay nagresulta sa isang malaking pagkawala para sa mga Houthi. Sa palagay ninyo, anong sitwasyon ang kinahaharap ngayon ng mga Houthi sa Yemen ngayong nakikialam na ang Estados Unidos at United Kingdom? Gaano nga ba karaming mga airstrike ang nangyari hanggang ngayon? Sa ngayon, ang mga atake ng Estados Unidos
ay nangwasak ng 100 unmanned aerial vehicles. Isa sa mga target nila na nasira ay isang USV vehicle. Ang mga Houthi ay nawalan din ng 3 speedboats, 28 anti-ship ballistic missile launch locations, 14 drone launch sites, isang surface-to-air missile, at maraming radar stations. Sa kabuuan, higit sa 20 offensive-ready missiles ang nasira ng mga airstrike ng Estados Unidos sa isinagawang pag-atake sa mga Houthi sa Yemen. Kung ating iisipin ang mga military supplies ng Houthi na nasira bilang resulta ng mga kamakailang atake, mapapansin natin ang isang malungkot na larawan para sa Iranian-backed na organisasyon. Papaigtingin ba ng Estados Unidos at United Kingdom ang kanilang presensya sa Red Sea at magpapatuloy ba sila sa mga hakbang na pananakot kung kailan ang mga Houthi ay nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon? Ang totoo nito, ang pinakamahalagang alalahanin ay kung ilalabas ng Royal Navy ang isa pang aircraft carrier upang palitan ng USS Eisenhower kapag ito ay lumisan sa Red Sea. Naglabas naman ang Estados Unidos ng isang bagong pahayag ukol dito. Ipinaalam ng United States Navy na ang kanilang mga aircraft carrier ay nuclear-powered at walang agarang pangangailangan para sa isang malaking depot support ship para sa anumang flat platform deployment sa United Kingdom. Sa pagtugon ng Estados Unidos sa mga deklarasyong ito, umalis ang USS Dwight D. Eisenhower ng Navy sa lugar. Ito ay nagpapakita na labis ang pag-aalala nila kung kailangan ng United Kingdom na magpadala sa hinaharap ng isa sa kanilang mga aircraft carrier ng Queen Elizabeth class sa Red Sea upang mas palakasin lalo ang mga security operations. Ngunit binigyang diin ng United Kingdom na hindi ito magpapakompromiso sa mga ginagawang pananakot laban sa mga Houthi. Ayon sa mga kamakailang ulat, batay sa isang panayam sa isang UK parliamentary magazine na inilathala ni Armed Forces Minister James Heappey, maaaring ipaubaya ng Royal Navy ang pag-address sa anumang capability gaps na nabuo pagkatapos umalis ng USS Dwight D. Eisenhower sa kasalukuyang puwesto nito. Kung matutupad ang mga layuning ito, maaaring i-deploy ang Queen Elizabeth class sa Asia-Pacific area. Maglalakbay ito mula sa Suez Canal patungo sa Red Sea at sa Indian Ocean pagdating ng 2025. Ang United Kingdom, ang Estados Unidos at iba pang mga kaanib nilang bansa ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang kampanya sa maritime security sa Red Sea upang protektahan ang mga commerce ships mula sa mga atake ng missile at drone na isinasagawa ng Houthi organization sa Yemen. Malinaw naman na kinakailangan ng karagdagang tulong na pandagat upang makamit ang mga layuning ito. Kaya naman kung sakali, ano kaya ang magiging epekto ng presensya ng Queen Elizabeth ng Royal Navy sa Red Sea? Ang mga carriers ng Queen Elizabeth class sa United Kingdom ay tradisyonal na ino-operate at nangangailangan ng sapat na supplies at fuel upang gumana. Bagaman mayroong Tide-class fleet tankers ang Royal Navy upang malagyan ang Queen Elizabeth class, ang tanging natirang Fort-class depot ship, ang RFA Fort Victoria, ay dapat sumailalim sa maintenance at inaasahang hindi makikilahok sa pagsasanay na steadfast defender. Sa makatwid, sigurado nang maglalakbay ang Queen Elizabeth patungo sa Red Sea. Maaaring maging isang malaking hamon para sa mga Houthi ang barko dahil sa haba nito na 196 meter, lapad na 28 meter at labas na 10 metro. Hindi tulad ng pinakamalaking aircraft carriers, ang Queen Elizabeth ay hindi nilagyan ng catapults o arresting wires. Sa halip, ito ay may layuning mag-operate ng mga Vestal aircraft. Karaniwang binubuo ang air wing ng mga F-35B Lightning II fighter bombers at mga Merlin helicopters para sa airborne early warning at anti-submarine warfare. Ang disenyo ng barko ay nakatuon sa versatility na may puwang para sa Royal Marines at kakayahan na pamahalaan ang malalaking bilang ng assault helicopters at military Chinooks. Kaya masasabi nating ang barkong ito ay nakakatakot para sa mga kalabang grupo. Sa kabilang banda, nananatiling may naval presence ang Iran sa Red Sea,
upang labanan ang mga aksyon na isinasagawa ng US at UK collaboration sa rehiyon. Ang Alborz, isa sa pinakamahalagang barko ng Iran, ang naval force na nagbibigay ng pinakamahalagang suporta sa mga Houthi sa rehiyon. Pinaniniwala ang ginagamit ng Iran ang barkong ito upang magbigay ng militar at material na suporta sa armadong grupo sa Yemen. Bagaman walang malinaw na deklarasyon sa nasabing paksa, batid naman ng nakararami na ginagamit ng mga Houthi ang mga Iranian-made missiles at drones upang atakihin ang mga barko sa bahagi ng Red Sea. Ngunit sa mas malawak na usapin, gaano kaya karami at kalakas na impluensya ang mayroon ng Iran sa proxy opposition axis ng Hezbollah, Hamas at mga Houthi? Kahit gaano pa kalaki ang partisipasyon ng Tehran sa pagplano at pagpapatupad ng gayong mga aksyon, may mas malaking epekto ang kanilang mga pag-aalinlangan. Sa geopolitics ng gitnang silangan, ang tactics ng Iran na makipagkampihan sa mararahas na non-state actors, lalo na ang mga armadong organisasyon tulad ng Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon at mga Houthi sa Yemen, ay may epekto sa regional power dynamics. Sa mahalagang yugto na ito, kung saan may mga malalaking kahihinatnan ng relasyon ng Iran sa bawat grupo, mahalaga rin sana na isaalang-alang kung saan nakaayon ang timbangan ng kapangyarihan. Sa ngayon, mula sa South Lebanon patungo sa Gaza at Yemen, ang mga partnerships na ito ay nagpapabago ng political landscape at pinapalakas ang kapangyarihan at kontrol sa proxy war. Ang alituntunin na ito ay nagiging counterweight sa limitadong conventional military capabilities ng Iran at isang mahalagang bahagi ng kanilang foreign policy. Gayunpaman, inaasahan na ang mga estratehiya ng Estados Unidos at United Kingdom sa Red Sea at iba pang mahahalagang conflict zones sa gitnang silangan ay magdudulot ng malaking pinsala sa lugar kung saan naroroon ang mga proxy network ng Iran. Ito ay dahil ang mga armadong grupo na sinusuportahan ng administrasyon ng Tehran ay tila nais na makalaya mula sa kanilang kontrol. Sa ibang salita, maaaring mag-aklas ang mga komunidad na ito laban sa Iran sa hinaharap. Hindi na rin magiging sorpresa sa Estados Unidos o sa United Kingdom ang pagpapalawak nila ng kanilang dominasyon at agresibong hakbang habang unti-unting nawawala ang pagtatangka ng Iran na bumuo ng isang hakbang para ibalanse ang kapangyarihan. Ano ang iyong paniniwala sa magiging itsura ng dynamics ng kapangyarihan sa mga susunod na araw? Magkomento lamang po kayo at babasahin ko ang mga iyan. Salamat sa panunood.